Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay simpleng mamamayan lamang. First time ko po itong ginawa. Dahil hindi ko na matiis yung pangungurakot ng ating gobyerno. Alam nyo ba, kahapon, andun ako sa loob ng Malacanang, mayroong salo-salong naganap doon. Ang daming taong pinakain nila. Hindi ko pa po na-post kasi bawal po mag-video doon. Pinakain nila ang mga tao sa loob ng Malacanang kahapon. Andun ang Jollibee. Ang dami mga ano doon. Libre pagkain doon sa loob ng Malacanang. Samantalang ang taong sa labas, ang daming nagugutom. Alam nyo ba kung sino lang may hawak ng pera ng ating gobyerno? Ang unang may hawak dyan, ang DBM. Sino bang susunod na hahawak dyan? Diba? Ang House of Representatives. Sila yung nag-grab ng ating punto, ng ating bayan. At ang pangatlo, ang buhay perma niyan, ang putang inang presidente natin na walang kwenta. Ikaw, BBM, birthday mo ngayon. Sana mamatay ka na. Yung mga congressman na mga buhaya, huwag niyong antayin na mga taong bayan nakakalatgot sa inyo at itapon kayo sa ilog Pasig para maramdaman ninyo ang mga bulak na kakain ng ating kababayan na nalulunod sa baha. Ikaw, BBM, ikaw ang pasimunaw ng lahat. Pinuto ka namin at pinagsisihan ko yun. Putang ina ka! Nagbigay ka ng mga Pinay sa Mindanao dahil taga Mindanao ako. Anong nangyari sa mga Pinay binigay mo? Namula lahat ng balay dahil basura ang binigay mo sa mga tao. Wala kang kwenta. Ginamit mo ang flood control para nakawan ang pamamayang Pilipino. Tinakaw niyo lahat ng pera. Hindi ka na nagsawa mula sa ama mo. Hanggang ngayon magnanakaw ka pa rin. Magnanakaw talaga yan. Maawa ka naman kayo sa mga taong nag-iikahos at nagugutom sa lansangan. Ako po ay nag-iikot sa buong Pilipinas dahil ako ay Philippine lover po. Nakikita ko ang lahat at nakakapunta ako sa lahat ng government offices kung paano kayo kagarapan. Ang yayaman ninyo, ang gaganda ng mga sasakyan ninyo. Pero yung mga taong nadadaanan ninyo, hindi nyo nakikita dahil ang mukha nyo, mukhang salapi. First time sa buong buhay natin. Yung House of Representatives, ang sabi ni Romualdez, ay tahanan daw ng mamamayang Pilipino. Hindi totoo yan! Dahil ang naninira dyan, mga buhaya! Mga walang hiya kayo, wala kayong maawa sa mga taong bayan na naghihirap, hindi nyo nararamdaman dahil hindi kayo nanggaling sa mahihirap dahil mayayaman kayo. Ang inaasikaso nyo yung paano kumita yung mga negosyo ninyo. Sana, sino man yung nakapanood ngayon, lumabas kayo sa mga tahanan ninyo, isigaw natin ang ating kapangyarihan dahil kung wala sila, kung dahil sa atin, wala sila doon. Yung mga dyan, keyboard warriors dyan, hanggang keyboard warriors lang kayo. Pumunta kayo rito kung totoong may sakripisyo kayo sa sambayang Pilipino. Pumunta kayo dito. Huwag yung puro kayo, puro kayo matapang dyan lang kayo. Sa social media matapang, pumunta kayo dito. Ipakita nyo ang suporta para makita ng pangat na government ito. Nasama-sama tayo lahat. Yung masasabi ko sa mga buhayan na yan, mga congressman na yan, mga putang ina ninyo. Kung wala yung mga taong bayan, wala kayo dyan. Tandaan nyo yan. Huwag nyong antayin ang taong bayan na pupuntahan kayo dyan sa Malacanang, sa House of Representatives para hilahin kayo papunta sa Pasig Ilog. Tandaan nyo yan. Hindi ako natatakot sa'yo, Martin Romualdez. Hindi ako natatakot sa'yo, Bongbong Bangag. Kung ano ka man ngayon, dahil sa amin yan, dahil sa taong bayan yan. Magdagamit ka, wala kang utang na loob.
ibalik ng pamilya ninyo ang ninakaw ng mga magulang mo. Pero anong ginawa mo? Si Chavez Singson ang tumulong sa isa sa mga tumulong sa'yo. Pagkatapos mong manalo, anong ginawa mo? Hindi mo na pinansin. Ginamit mo lang. Hindi lang si Chavez, kung hindi Duterte, kung hindi taong bayan ang ginamit mo para lang makapagnakaw ka dyan, upo ka dyan sa Malacanang. Kami nandito, hindi kami natatakot sa inyo. Darating din ang araw. Babarasahan ka ng ating Panginoon. Bangag ka. Yung mga magnanakaw dyan, alam nyo guys, tatlong tao lang ang klaseng tao na galit sa mga Duterte. Unang-una, magnanakaw. Pangalawa, mga NPA. Pangatlo, mga adik. Ang yan ang mga tao, tatlong klaseng taong galit sa mga Duterte. Kaya totoo, hindi namin mahal ang Duterte dahil Duterte sila. Mahal namin sila dahil hindi ko lang ang nakikita ang presidente na ginawa ang tama at hindi nangurakot. Yan yung totoo, hindi dahil Duterte sila. Bakit sila mahal ng taong bayan? Hindi sila magnanakaw, yan yung katotohanan dyan. Tingnan nyo, nung panahon niya, takot lahat ng magnanakaw. Ngayon, nung nawala si Duterte, ano nangyari? Andyan naglabasan ang mga uhaw sa pangyarihan, uhaw sa pera. Mga putang ina, mga congressman. Ginagamit niya lang yung mga kontraktor para kumita kayo. Yun lang nangyayari sa Senado, guys. Okay na sana, matutumbok na. Anong ginawa nila? Pinalitan nila ang Senate President para lang mapalitan si Marcolita. Si Marcolita yung totoong nagmamalasakit sa atin. Pero anong ginawa nila? Tinanggal nila dahil matatanggal. Malalaman ng taong bayan kung sino may pagkalan ng pagnanakaw dito sa ating bayan. Si Romualdez lang at saka si Marcos, ang ginamit nila ay si Saldico. Yan yung mga katotohanan. Kaya mga keyboard warriors dyan, hanggang dyan lang kayo. Matigas sana yung mga dalirin ninyo dyan, mga putang ina kayo. Magkagyarihan kayo, pero mas may mataas pa sa inyo. Kaya nasa taas. Atla na siya. Mga kabayan. Magandang gabi sa inyong lahat sapagkat paggabi na. Ang nangyayari sa atin is history. History repeats itself. Why history repeats itself? Tingnan natin, imuni-muni natin ang Biblia. Yung si Barabas na magnanakaw. Sinong nagpalaya sa kanya? Kapwa niya din si Poncio Pilato na magnanakaw. Ganyan din si Marcos, yung sinasabi nila, dinitin si Vizcaya, dinitin ang mga congressmen, dinitin mga senado. Hindi, ang mastermind, si Poncio Pilato, si Marcos. Kaya huwag kayong magsasawa. Mumurahin nyo, paguhin nyo, utang ina mo Marcos. Hanggang sa kubita, hanggang sa pagtulog nyo, sasabihin nyo, okay na Marcos. Okay na Marcos, utang ina mo. Salamat. Napanaginipan ko siya hanggang nagising ako. Pero ang ating magulang dito sa ating bansa, boses ng mga kababayan, handa pong magsalita at maglabas ng hinahin at sama ng loob sa mga namumuno sa atin. Ito po siya. Dito tayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes. 69 years old na po ako, pero isa akong nakibarikada nung EDSA 1 People's Power. Yes. Hanggang EDSA to. Akala ko noon na napatalsik ang matandang Marcos ay bubuti ng kalagayan ng mamamayan. Yun pala'y na may agbag ang mga oligarko. Tapos nung EDSA to na naman na pinatalsik si Erap, nandyan ako sa harap. Kasama pa rin ako doon.
ko. Ngayon, may 5 apo ako. Ang panganay ay 14 years old, ang isa ay magdadalawang taon. Sana, itong pulong-pulong natin, tuloy-tuloy na ito na mapatalsin natin itong Marcos na Jr. At sana, hindi na ito madagda ng mga apo ko. Kasi kawawa talaga sila. Ngayon, ang panalangin ko lang na hindi sana tayo magaya sa mga relilista ng Nepal at ng Indonesia. Yun lang po. Gayahin natin Huwag yan. kayong mag-timing lang sa mga bahay nyo, makisali kayo sa mga pulong-pulong na ito, sa mga rally na ito. Salamat! Ayun, maraming salamat sa iyo. Sino ba ang gustong magsalita? Tama mo ang kanyang sinabi. Mga kabataan, papayagan ba natin sa mga susunod na henerasyon na may mamuno pa sa atin na walang inisip kung hindi magpataba at magpakasarap sa gobyerno ng Pilipinas? Papayag ba ang mamamayang Pilipino na meron pang Marcos na pangatlo na umupo sa gobyerno? Hindi natin papayagan na meron pang Marcos dahil pangalawang Marcos na naupo na walang ininulot sa mamamayang Pilipino kung hindi kahiyan at pagnanakaw sa kabahan ng mga Pilipino. Dahil mukhang gusto pa nilang patakbuhin ang anak nilang si Sandro Marcos. Sandro Marcos, sa next generation, kahit kagawad ang takbuhin mo, walang buboto sa iyong Pilipino. Meron din sigurong buboto pero bangag din gaya ninyo. Wala ang dilawang pamilya ito kung hindi magpakasinungaling at magdaksil sa bayan. Noong tumatakbo si Marcos Jr. sa pagkapangulo, harap-harapan niyang sinabi na kapag siya ang naupo at nanalong presidente, ibababa niya ang 1 kilong bigas sa nagkakahalagang 20 pesos lamang. Ngunit ngayong siya ang naupong presidente sa ating bansa, ang pinangako niyang 25 na 1 kilong bigas naging 65 pesos. Ang pangako niya, pag siya ang naupo at nanalo, ang bigas ibababa niya. Ngayong siya ang naupo, ang bigas ngayon 60, ang shabu bumaba. Tama. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Ngayon, sinasabi rin niya na naging 20 na daw ang 1 kilong bigas doon sa Ilocos. Pero, totoo naman na 20 pesos lamang. Kaso, kahit baboy, ayaw kainin yun. Ngayon, Ferdinand Marcos, ang wish ng Pilipino sa iyo dahil birthday mo ngayon, sana hindi na humaba ang buhay mo. Ma-overdose sa cocaine. Happy birthday sa iyo, Bongbong Bangag Marcos Jr. Mamatay na sa alas niya. Mamatay ka na. Putang ina niya, mamatay na siya. Mamatay na ka, mamatay ka na. Pagpalit mo tayo ng battery sa loob na. Palit tayo ng battery. Sino ang ano dito, yung mga bilhin? Sino nakagusto ng mga bilhin? Mahal ba? Mahal! Mahal talaga! So, isa akong farmers sa Bukidnon. Isa akong farmers. Kung gaano kamahal ng bigas, yung 20 pesos, mga stock na yan, stock na yan, may book na yan. Kaya ginawang 20 pesos, yung yung 20 pesos na yan, inipi yan. May mga book na yan. Kami ang taga-deliver yan, kami taga-karga, i-deliver sila kayan, papuntang dito sa Maynila. So, pag sabi niya na 20 pesos, mga stock na yan sa mga budiga, yung mga 20 pesos na bigat. Nakikita nyo? No? Yung sinabi niya na 20 pesos na bigas, isa po na stock sa budiga ng mga budiga ng mga inipi. Kami ang taga-hakot, taga-kuha sa area ng mga bigas, ng mga palay. Nakita namin, kami ang mag-reserve dyan.
kami nag-iwalay kung ano yung magandang bigas, ano magandang yung palay. So ang magandang palay na binilang namin yan, tapos in-stock yung mga pangit na mga palay. No? So yung sabi na ano dyan na bumaba yung bigas, mga stock na mo yan. May mga bukbok, may mga ulod. Uod ba yan? Oo nga, uod yan. Uod yan. Isang di mo kalitaw ko ng mga Tagalog. Bisaya lang dong. Bisaya lang. Kung sa inyong plano, mabuda mong plano. Kung sa inyong gusto, mabuda mong gusto. Ayaw, Diba? baka tayo dong. Tingnan namin kung sa inyong ibang pinaglalaban, naglalaban din namin. Kahit anong mangyari mga idol. Idol. O, maraming salamat. Ayaw, paalam dong. Unsa man ka dong. Magandang gabi sa inyo lahat. Galing pa ako Mindanao eh. Sino mga Bisaya dito? Bisaya! May gabi, sino tayo liha? Galing pa ako guys, ikan bukod kuhan. Galing pa ako ng Mindanao, tapos biyahe dito sa Lisa, kanina pa akong baga, dating. Actually, pasalamat ako dahil nandito, nakita ko kayo lang dito, kahit konti lang, at saka marami, at siguro dadami dito mamaya. Hindi talaga nagsayang yung effort ko dito para makita yung kababayan dito sa Luzon. Totoo lang ho, marami na po tayong issue ngayon sa government na to. Sunod-sunod na yung pag-ikipit sa atin ng gobyerno. Kaya sa amin din namin grabe na, kawawa yung mga kababayan natin doon. Wala rin magandang trabaho. Siguro, huwag naman sana maging gibitin ni Marcos palagi yung presidente kasi nakikita ng taong bayan kung sino yung mga nagawa niya, yung mga segment niya, nakikita yan. Pero ginawa nila sa media, ginawa rin ang action, but ginawa nilang sumigilingan, but nare-rating, you can check there anytime. And then nakikita nyo kung anong ginagawa talaga ng Perantino. Namimiss ko yung tatay ko talaga sa puno na kasi pinairan ko yung tatay. Galing yan yung tanong, tapos pinagago na nagtitra sa tabi. So we are disappointed talaga. Sa totoo lang, maraming mga kabisayan na lalo, dito sa Mindanao na nagtanong Sino? So ngayon pa, Wala, papunta rito. Papunta rito. Ang dami ba? Paano ko pare sinundan sila yung mga bahal na yung control na yan. Sa tingin ko tama na yung pangrakot. Hindi na uso yan. My God. May ibang bansa, yung katibayan natin sa ibang bansa, ang ganda-ganda na sa society sa Pilipinas. Tingnan mo, babaho ka rin. No! Tama na. So, yung makita nyo sa ibang bansa talaga nakaka-fan talaga, nakaka-inspired to dito. Disappoint. Totoo lang. So, hindi na ako magtatagal. Baka, abutin ako. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nandito para po ay makikiusap po sa mga kababayan natin na sana makilahok na po kayo, lumabas na po kayo dahil kailangan natin patutukan ang korupsyon ng Pilipinas. Kasi kung hindi tayo kikilos, mga taong bayan, darating ang panahon, malulugmok ang Pilipinas. Kawawa naman ang mga anak natin. Umiyak nanay. Nalulugmok na talaga ang Pilipinas, nanay. Kaya ako'y nananawagan sa mga taong bayan. Makilahok na po kayo dito. Para po, matulungan na ang korupsyon. Wala tayo bukas. Salamat po. Baka mayroon na naman. Kasi di ba street art? Oh, meron pang iba na magsasalita. Okay. So, magandang gabi mga kasama. Nandito tayo ngayon para magtipon para isigaw yung mga hinaing natin sa gobyerno ito. Yung mga
yung mga uring mapangapi na yan, yung mga nag-aaring uri sa gobyerno, na di dapat pagpatuloy yung ginagawa nilang pagyurak sa kaban ng bayan. Yung mga kasama natin pulis dyan, mga kasama natin yan, partiyan ng mga uring manggagawa na isa natin mga kaibigan yan. Ngayon, hindi tayo mapayag na niyuyurakan ang karapatan natin bilang isang Pilipino ng mga nag-aaring uri na kumukuha at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi tayo mapayag na pagsamantalaan tayo, pinagnanakawan tayo at gumagawa ng mga proyektong hindi angkop sa nilalakaw nila. Ilang taon na, 3 taon na, binigyan natin ng pagkakataon yung administrasyon na yan, pero wala silang ginawa. Panay kasinungalingan lang yung ginagawa nila. Ito ay isang pagtatawag bilang isang pagtipo na walang kulay. Ang tagsulok na sa kanta ni Babo na habang merong tagsulok, habang sila ay nasa tuktok, hindi matatapos ang bulog. Tama. Yung mga nag-aaring uri na nasa taas, wala silang karapatan. Nakunan tayo ng karapatan bilang isang Pilipino. Hindi tayo papayag na ganun. Binibigyan tayo ng bare minimum bilang isang Pilipino. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na naghihirap, na nagsasakripisyo, ninanakaw lang nila yung pinaghihirapan ng taong bayan. Nagsama-sama ang mga oportunista kasama ng administrasyon ngayon na niyuyurak ang karapatan ng Pilipino. Hindi tayo papayag ng ganon! Marcos, resign! Marcos, resign! Hello po, maraming salamat. Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos! Adik! Ano ba? Martin! Ready? 1, 2, 3! Martin! Tayo, kung Pasko naman at tatlo. 1, 2, 3. Sabi ko magnanakaw. Sabi ko magnanakaw. Sabi ko magnanakaw. Magnanakaw sa ko. Balik tayo kay Martin Romualdez kasi siya talaga siya yung may hawak ng kaban ng bayan eh. Diba? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw, magnanakaw si Martin. Bagong presidente, bagong bangat. Walang prinsipyo, walang isang salita. Si BBM, magnanakaw na bangag na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tama ba ako muntin na pag-ibig? At Romualdez resign! Marcos resign! Sandy ko, sunugin! So ngayon, bago tayo lahat, nagre-request si Ate na gagawa tayo ng panalangin. At magnanalangin si Nanay, mahihilingin natin na ngayon, birthday